Isang magandang hapon sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap para sa ating Lord's Day Tagalog Worship Service. At gaya po ng ating natutunan nung ating nakaraan na members meeting, tunay nga po na nakaka-encourage na makita at makasama kayong lahat, ang mga miyembro ng katawan ng Diyos, ang simbahan. So maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa pakikibahagi sa mahalagang oras na ito at nang sama-sama nating mapakikinggan ang salita ng Diyos mamaya na ipapangaral ng ating pastor. At sama-sama din tayo makapag-fellowship sa araw na ito. Gusto ko na rin pong samantalihin ng pagkakataon na ito upang batiin ang ating mga ama sa GFC ng isang Happy Father's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat. Happy Father's Day. Salamat po sa ating Ama sa langit sa pagbibigay sa atin ng ating mga ama dito sa lupa. Isa pong paalala, bukas na po at bukas pa rin po ang pagpaparehistro para sa ating church camp. Meron pa pong ilang natitirang mga slot. Kaya po kung hindi pa kayo nakapagparehistro, mangyaring makipag-ugnayan po sa ating admin team mamaya pagkatapos ng ating service. At kung meron man pong sa inyong mga bumibisita sa unang pagkakataon, o di naman kaya ay matagal na po kayong dumadalo, at meron kayong mga katanungan tungkol sa GFC, huwag po kayong mahihiya at huwag mag-atubiling lumapit lamang sa ating mga kaibigan sa may reception area sa tabi lamang po ng pintuan pagkatapos nitong ating service. O kaya naman po ay maaari nyo rin pong tanungin at ibahagi ang inyong mga katanungan sa taong personal na nag-imbita sa inyo sa iglesyang ito. Noong nakaraang linggo, nalaman natin ang tungkol sa isang kasalanan na umiiral sa simbahan sa Corinto. Ano kaya ang gagawin natin kapag may ganitong kasalanan na umiiral sa ating mga kapatiran? At paano natin matutugunan ang mga bagay na gaya nito bilang isang lokal na iglesia? Mapapakinggan po natin ang ating Pastor Peter Martin na mangangaral tungkol sa paksang ito mula sa unang liham para sa mga taga-Corinto, Kabanata 5, mga talata 6 hanggang 13. At tayo magpapatuloy sa ating serye sa aklat na ito. Ngunit bago po ang lahat ng ito, inaanyayahan ko po kayong lahat na mangyaring magsitayo at makiisa sa pag-awit ng mga papuri sa ating Diyos. Isaisip natin ang kabanalan ng ating Panginoon. Sa Kanya walang kasalanan o kasamaan. Siya ay dalisay at walang kapintasan. Siya ay makatarungan at hindi nakikipagkompromiso. Hindi siya nagsisinungaling at humahatol ng tama dahil hindi siya makakagawa ng mga maling desisyon. At mula po sa Apokalipsis 15, ang mga nasa langit ay umaawit ng awit ni Moises at ng Kordero na nagsasabing, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi nagpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Sabay-sabay po nating awitin, Kabanal-banalan. Awit sa
sa luwalhati mo ay nagsisilbing tabing man. Wala kang katulad sa kapangyarihan, sa pag-ibig at kadalisayan. Kabanal-banalan, kataas-taasan, pupurihin ka ng lahat mong mga nilalang. Kabanal-banalan, Diyos ng kahabagan, tatlong persona, iisang Diyos lang. Sinabi ng ating kabanal-banalang Diyos, maging banal kayo sapagkat ako ay banal. Ang kanyang kabanalan ay makakamit lamang kung tayo ay hinugasan na ng dugo ni Kristo. At nalinis na ang ating mga kasalanan at kasamaan. At tayo ay hahatulan bilang matuwid at banal at ligtas sa pamamagitan lamang ni Kristo. Roma, Kabanata 5, mga talata 9 at 10. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sabay-sabay po nating awitin, Only the Blood of Jesus. Holiness is your life in me, making me clean through your blood. Holiness is your fire in me, purging my heart like a flood. I know you are setting me free, making me holy. Only the blood of Jesus covers all of my sin. Only the life of Jesus renews me from within. Your blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debts, making me holy. Only the blood of Jesus. Holiness is your life in me, making me clean through your blood.
Your blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debts, making me holy. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo, ang Diyos ay nag-aalok ng isang pangako ng kagalakan at pagpapala sa mga taong isinasaalang-alang ang kabanalan at lumalakad sa mga tuntunin ng Panginoon. Sabi sa mga awit, 119, mga talata 1 hanggang 2. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Atin pong sabay-sabay na awitin, magtiwala at sumunod. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, Siya ay sasa atin kung ating susundin at kung tayo ay magtiwala. Magtiwala't si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sasa atin. Papawiin niya ang tanang pangamba kung tayo'y laging kanyang patnubay, lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala't si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sasa atin. Kung ang ating buhay sa Kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakamti. Ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sasa atin. Magtiwala, si Jesus ay sundin, ang kanyang kagalakan laging sasa atin. Kay tamis manali sa kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod. Kahit nasaan tayo'y pag-utusan, buong puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin,
Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Josue, Kabanata 7, talata 10 hanggang 15. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi nasasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan, at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. May mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway, hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa kinaumagahan ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi. Ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan. At ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sambahayan. At ang sambahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. Ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang ari-arian, sapagkat kanyang sinuway ang tipan ng Panginoon, at sapagkat siya'y gumawa ng kahihiyan sa Israel." Maaari na pong umupo ang lahat para sa pastoral prayer. Salamat kapatid Adam at Jack. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, Diyos Ama, nagpapasalamat po kami at nagbibigay po kami ng kaluwalhatian, papuri sa inyong pangalan dahil sa inyong kabanalan, Panginoon Diyos. Salamat sa inyong gawain sa aming mga buhay, sa gawain sa iglesia, Panginoon Diyos, sa inyong providential care na minsan hindi po namin nakikitang yung providence nyo araw-araw nandun lang sa amin. Ngunit hanggang ngayon nandito pa kami. Lord, humihingi po kami ng mga patawad sa aming mga kasalanan. Kami po ay parang tupa, sheep, weak, sometimes lost. At kadalasan ay hindi kami kaakit-akit sa inyong mga mata. Humihingi po kami ng patawad kahit na ginawa niyo po kami bilang isang tao na dapat lagi nagbibigay ng luwalhati po sa inyo, ngunit kami po ay minsan nawawala sa landas. Father, we seldom give you the life that you deserve. Bagamat iba ang aming mga kahirapan at ang aming mga struggles compared sa Corinth, Father, at times, Lord, hindi pa rin kami nakakagawa ng mabuti. Minsan inuuna namin yung pagkakomportable namin, yung mga aming desires, Lord God, yung minsan kayamanan po, o the search for riches come before you. Forgive us, Father. Alam naman po namin, kayo naman may alam ng aming mga concerns, at kayo naman po ang magtatanggal sa amin ng mga pag-aalinlangan namin, ng anxiousness namin. So give us guidance, Lord. Give us rest in you. Bless us, Panginoon Diyos. Iniisip po namin, Panginoon, din minsan nauuna yung mga problema kaysa sa amin, Diyos. Humihingi po kami ng patawad. Alam po namin kayo po ang gumawa ng lahat at kayo po ang may alam ng lahat. At kapag hindi po kami lumalapit po sa inyo, mali po kami. Dapat po inuuna namin po kayo. Dahil bago pa namin sabihin, alam niyo na nga po ang nasa puso namin, Panginoon Diyos. Tinataas po namin ang mga miyembro, Lord God, ng Grace Fellowship Church, yung mga in special need. Naalala po namin ang Bonina family, yung isang miyembro po namin, si Julius, na namatayan ng nanay, si Ate Alma, nakakasama din po namin, Lord. Alam po namin, nagluluksa po sila ngayon. Pero dahil sa inyong anak na si Jesus,
alam po namin, makikita po namin ulit si Ate Alma sa pag may buhay na walang hanggan na po kami. Lord, kayo po nga ang magbigay ng provision sa kanila, ng kapayapaan, Father God, ng peace that comes through knowing Jesus that you have promised us, Lord God. We pray for those others who have special needs, yung mga may sakit sa aming pamilya, Panginoon Diyos, kami na may even depression, loneliness, Father, you are sufficient for us. At yung pagkakanta po namin kanina, Panginoon Diyos, sana maisabuhay po namin that we turn our hearts to you and give thanks to you. Father, we pray that this church also may be used for the gospel. We pray, Lord God, that gamitin niyo nga po kami. We pray that we joyfully share the gospel as we go out of this place. Father, we also pray for the ministries. Alam niyo po yun, PDF, Women of Grace, Men of the Word, Youth, Young Adults, Small Bible Groups, yung mga groups po namin dito sa hapon, Lord, would you make this ordinary means of grace na kung saan pwede po kayo mangusap po sa amin. We pray that you may use this effectively for the church and also for the world. And sa aming pag-aaralan po ngayon na napakahirap, napakasakit, napakalalim, Panginoon Diyos. Gabayan niyo nga po kami, God, Holy Spirit. Because without you, hindi po namin mauunawaan po ito. Salamat, Panginoon Diyos, na hindi niyo po kami iniwan na kami-kami lang mag-iimbento, ngunit meron po kayong paraan at nandito sa bagong tipan. And we pray that you just illumine each and every heart and mind. Guide me and guard me as I preach your word. Salamat. Manguna nga po kayo. In Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Baka kaya walang tao dito ngayon dahil natakot sa kaninang umaga. Napakalalim po ng ating mensahe, ngunit ito po ay ang salita ng Diyos at ang pamagat po natin for today is ang masakit na pamamaraan para sa kadalisayan. Dalisay or purity, holiness. Di ba? Yan po ang ating pag-aaralan today. Verses po natin, 1 Corinthians chapter 5, verses 6 to 13. Mari po kayong tumayo lahat para po sa ating pagbabasa ng banal na salita. Magsisimula po ako sa verse 6 hanggang verse 13 ng 1 Corinthians, 1 Corinto chapter 5. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paano kayo nga'y walang pampaalsa. Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi ng may lumang pampaalsa, o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Medyo malalim, ano? Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hirap din sabihin. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa gayoy kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Kung hindi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya ay mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Hindi pa tayo tapos. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong mga nasa loob ang inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masasamang tao sa gitna ninyo. Maaari na po kayong umupo ulit
At pagpalain po tayo sa pagbabasa ng scriptures that has a promise. If we read, we will be blessed. Mahirap, ano? How can we learn something from a letter 2,000 years ago na it talks about na hindi naman talagang significant sa ating buhay ngayon? I mean, meron ba kayong alam na isang iglesia na ang konteksto ay may taong mapakiapid at hinahayaan lang siya sa iglesia at nagmamalaki pa yung ibang mga miyembro? Parang wala naman tayong makikitang iglesyang ganun nowadays. Gawin mo nga sa trabaho mo ngayon yun, ay tanggal ka. Sigurado. Yung iba nagsasabi sa atin na sana bumalik na lang tayo gaya ng dati. Gaya ng pinsan natin, di ba? Gaya ng dating church. Bakit hindi tayo pwedeng maging katulad nung dating church natin? Yung unang simbahan. Ito yung bagong church, lumang church. Ang bahaging ito ay nagsasabi sa atin na ang simbahan ay may kapangitan din noon. At syempre ngayon, meron pa rin tayong mga faults. Ngunit batay sa pagpapatuloy natin sa nakaraang linggo at sa week na ito, this Lord's Day, ano kaya ang matututuhan natin when modern society itself, wala pa dun sa iglesia, would frown upon such an action, and tayo naman today, wala naman tayong ganun challenges eh. Ano ba makikita natin regarding isang sexually immoral church na may isang sexually immoral person na hinayaan lang? Wala naman tayong ganun dito, God forbid, di ba? Well, for one, nakikita natin si Pablo. Kung paano siya magbigay ng importansya sa lumang tipan. Mamaya, pag-uusapan po natin na yan. At ito pa, nakikita rin natin ang katangian ng Diyos. We see the attributes of God at kung ano ang gusto ni Lord at ano ang kinasusuklaman niya at kung ano ang gusto niya para sa ating lokal na simbahan. Minsan hindi ko rin kasi mababanggit lahat ng katangian ng Diyos. Pero yun yung habang nagpipreach po ako, gusto ko yun yung homework ninyo habang seat work pala. Hindi pala homework. Kasi mamaya pa yung homework eh. Seat work ninyo ay tinitingnan nyo, you're looking out, kahit minsan hindi ko mababanggit, ang mga katangian ng Diyos. At kaya narito tayo, pagpatuloy ng ating konteksto kasama sa mga natutunan natin last week. Alam ko, last week, sino nag-preach? Si PD Legaspi, yung ating kaibigan. Alam ko, paborito niyo yun. Kasi maikli lang siya last week, tama? Babawiin ko ngayon. Joke lang. Ito nga, naka-timer tayo. Isa sa mga natutunan ko kay Brother PD, kay Pastor PD, ay ang diin na ang kaligtasan ng taong ito, itong immoral na tao, ang iniisip pa rin ni Pablo and via Paul, si Lord, ay upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Compassion pa rin ang nakikita natin unang-unang katangian ng Diyos ayon sa talatang verse 5 last week. Bagamat ito ay tila naiiba sa kasalukuyang pananaw ng mundo na parang sinasabi ng mundo sa atin, it's be inclusive. Sama-sama tayo, may kasalanan ka, okay. Pero ang proseso ng Diyos, mga kapatid, ay naiiba. Sa pagliligtas ng kaluluwa ng tao, sinasabi ng Diyos, kailangan mong itiwalag yan. Ibigay mo kay Satanas yan. Napakahirap, ano? Kanina na itatanong ako, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is, hayaan mong makiapid siya kay Satanas muna. Hayaan mo siyang, dun muna siya sa landas na yun. Pero inaasahan natin. At habang wala siya, hindi ibig sabihin hindi natin ipapanalangin yung isang taong yun. Umaasa tayo sana, kagaya ng alibughang anak, na bumalik upang maunawaan niya, mapagtanto niya kung sino talaga siya at kung ano talaga siya. Malinaw ang utos, mga magkakapatid. Magkakaroon tayo minsan magsasabi sa atin,
paano natin maibabahagi ang gospel kapag sinabi ng church, sinabi ng 1 Corinthians chapter 5, verses 1 to 13, purge the immoral man among you. Paano natin masasabihan? Excommunicate mo yan? Tiwalag yan? Mga kapatid, kailangan natin maunawaan na ang Diyos ay may sariling paraan at kailangan natin magtiwala sa mga sinasabi niya, lalo na kung hindi naman tayo iniwan sa dilim eh. Binigyan naman tayo ng isang epistle, 4 na gospel, ang dami pati yung lumang tipan na ginagamit ni Pablo dito. Hindi tayo iniwan sa dilim. Especially and particularly, of course, sinasabi natin 1 and 2 Timothy, Titus, the pastoral epistles. Diba? Hindi naman tayo iniwan ng basta kayo bahala eh. We are guided until He returns. So ito yung konteksto. Ang sabi sa unang Korinto, chapter 5, verse 1, sabi ni Pablo, may nababalitaan daw siya na may pakikiapid sa inyo. At ang ganyan pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, wala sa mga Romans, wala sa mga Greek. Ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Sabi ni Pablo, context lang naman from last week, may alam siya nangyayari na nabalitaan na niya eh. Di ba? Malamang ito'y isang second wife siguro nung tatay, mas bata sa kanya, tapos yung anak ay sumama doon sa second wife ng father. So nagkakagulo yung mga tao doon. And it was messing up the church. Tapos punong-puno na ng problema. At kaya binabanggit ito ni Pablo, sabi niya, yung mga pagano hindi nga nila ginagawa eh. Kasi ang mga pagano mismo, Rome itself, the Roman government in this time had already rights placed against this repulsive act. And nasabi dito sa verses 1 to 5, expel the guy, dumistansya kayo, excommunicate niyo siya. Kaya yung immoral daw na tao na dapat paalisin para sa kanyang sariling kabutihan na nakikita natin sa verses 1 to 5 ay inuutos, sabi ni Pablo. Okay? Yun ang kanyang pakay in verses 1 to 5. Dito naman sa verses 6 to 13, ang aral ni Pablo ay para sa buong kongregasyon, para sa ating sariling kapakanan. Okay, yung immoral na person, i-purge nyo siya, excommunicate nyo siya. Bakit? Sabi nga dito, so that his spirit might be saved. Di ba? Yung pa rin, compassion pa rin. Pero paano naman yung buong church? At ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Sabi sa verse 6, hindi mabuting ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Sabi sa English, your boasting is not good. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Tignan nyo nga, yun ang pinakamalaking problema ni Pablo. Hindi naman mapigil ni Pablo, may isang tao, may dalawang tao na maging immoral. Ang kailangan pigilin ni Pablo ay yung mga natitirang tao doon sa loob ng iglesia na sabi dito, may pagmamapuri na, mayayabang na, arrogante na sila eh. Ngayon, isipin nyo nga, paano ka magiging mayabang sa isang simbahan na may kasalanan ng pagka-immorality? Paano mangyayari yun? Paano mo pagmamayabang yun? Okay, aming iglesia, may isang immoral na tao doon. Cool siya, mabait siya. Pwede ba yun? What kind of pagyayabang? What kind of pagmamapuri kaya ang nakikita natin sa Corinthian church? At ang hirap, sobrang hirap sagutin ito. Pero anong klaseng kayabangan kaya? Naniniwala ako, 3 po yun eh. Yung isa, sinasabi nila sa kay Pablo is, yabang mo naman Pablo, yung stature mo, maliit na tao ka lang, tapos wala ka naman dito eh. Absent in the body, present in the Lord, sinasabi mo, pero wala ka naman dito eh. Yan ang unang pagmamayabang nila, pagmamapuri nila. Pangalawa, sinasabi siguro nila, kita mo yung aming kaalaman, yung aming wisdom. Di ba? Chapter 1 pa lang, it is sinasabi, for the foolishness of God is more than the wisdom of man.
Di ba? Yun yung bone of contention, yun yung pinag-aawayan nila eh. Saan tayo kukuha ng wisdom? At sinasabi nito mga ito, hindi natin kailangan yung advice ni Pablo. May wisdom naman tayo. Ganun sila nagmamayabang. At ito pa ang pinakamasama. Ang pangatlo. Sinasabi ng mga taga-Korinto, all things are lawful eh. Namatay na si Jesus, okay lang maging immoral. Okay lang yan, di ba? Sabi mo, Pablo, nung dumating ka dito, 2 taon ka dito sa Korinto, ang dinidiin mo sa amin, Jesus has forgiven our sins. Ang kinakanta natin, only by the blood of Jesus. Wala na yan. Ganun kayabang itong mga ito. Nagmamataas, ito isang pagpapakita ng puso patungo sa kasalanan. Ito nakikita natin, hindi patungo sa Diyos ang kanilang puso. Mga kapatid, may mangyayari at mangyayari. Sana naman hindi mangyari sa atin. Ano? Pero yung immorality, hindi naman namin kayang pigilan lahat eh. Hindi naman kami sasama sa bahay ninyo at sasabihin, huwag mong panuurin yan o makikipagkita ka, pagpara mo ng jeep, lalabas si Pastor Rico, sasama sa inyo, saan ka pupunta. Hindi mo pwedeng ganun eh. Di ba? May mga bagay na hindi kayang pigilan ng church member, ng pastor, ng elder. Pero, hindi dapat nagmamayabang ang mga tao. Sabi nga sa verse 2, balikan mo lang, kung tinignan niyo yung Bibles niyo sa 1 Corinthians chapter 5, balikan mo yung verse 2. Sabi dito, hindi ba mas gugustuhin yung magluksa? Sa halip na magpakita ng pagmamalaki, okay lang yan. Wala yan si Pablo. Hindi ba't kailangan nagdadalamhati? Sabi nga sa Sermon on the Mount, diba, blessed are those who are poor, who are mourning, nagdadalamhati, because they will be comforted. Sila ay aaliwin. At bakit dapat nagdadalamhati ang tao? Kasi para sa mga kasalanan. When somebody sins among us, we are to be sad about it. Sabi nga sa awit or Psalms chapter 119 verse 136, inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. My eyes shed streams of tears because people do not keep your law. You feel the mourning dun sa people of God. Ezekiel chapter 9, di ba? Ito may context to eh, yung context ni Ezekiel. Si Ezekiel, isang propeta, di ba, sa Lumang Tipan. Pero alam ko hindi ito full story, pero makikita natin yung attribute of God dito. Kasi sabi niya dito, sinabi ng Panginoon sa kanya, pumasok ka sa lungsod, sa loob ng Jerusalem, people of God. At lagyan mo ng mga tanda ang mga noo ng mga taong nagbubuntong hininga at dumadaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa roon. Sa iba ay sinasabi niya sa aking pandinig, dumaan kayo sa lungsod, sa iba, hindi kay Ezekiel. At nakasunod niya, at manakit kayo. Huwag magpatawad ang inyong mata at huwag kayong magpakita ng habag. Patayin ninyo agad ang matatanda, ang mga binata, mga dalaga, mga bata at ang mga babae. Ngunit huwag ninyong gagalawin ang sinumang may tanda. At magsimula kayo sa aking santuaryo. Nang magkagayoy, kanilang pinasimulan at matatandang lalaki na nasa harap ng bahay. Pangitain lang po ito para kay Ezekiel. At alam kong kulang ako sa paliwanag. Ngunit napapansin po natin na ang Panginoon ay may something sa mga taong nagdadalamhati sa mga kasalanan. God has a spot for those who are mourning. Ito ay sumasalamin kasi sa isang matuwid na may saloobin na puso para sa Diyos. Parang may mahal na mahal mo yung isang tao, Happy Father's Day nga pala sa lahat ng tatay ngayon,
At yung ama ninyo, di ba? If you have a father and then nasasaktan yung father nyo, syempre parang nasasaktan din kayo. So yun yung sinasabi po natin na sinasabi ni Ezekiel. At sabi nga ni Pablo dito, pagbalikan natin yung verse 6. Hindi nyo ba nalalaman? Dapat alam nyo yun Hindi nyo ba nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Same thing, sinasabi niya sa Galatia chapter 5 verse 9. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ano ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, di ba, yung Corinthian church, ang konteksto niyan is may isang immoral. May isang mapakiapid. Ang Galatian church may isang false teacher na nagtuturo na ang circumcision daw, pagtutuli, ay dapat gawin para so that you might be saved. Pero parehas ang sinasabi niya dito. A little leaven leavens the whole lump. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Galatians, false teaching. Dito, sexual immorality. Pero ang nakikita po natin, gusto talagang tanggalin ni Pablo. Ang mga makasalanan na hindi nagbabagong tao. Siyempre, lahat naman po tayo makasalanan. Makahanap kayo ng church na walang sala ang mga tao. Dalawa lang yun. Number 1, wag kayo sumali doon. Kasi pag sumali kayo, magkakasala na yun. Number 2, false church yun. Lahat naman ng iglesia may mga pagkakamali. Pero tandaan po natin ito. Lahat po tayo magkakasama. Sa tuwing nagkakasala ang isang miyembro ay naapektuhan nito ang buong komunidad natin. Kapag ang isang miyembro na simbahan ay nagkasala, ito ay kasalanan ng ating simbahan. Sa basketball nga, di ba? Parang ang daling mahawa ng mga tao. Siyempre, ang team, puro superstar, di ba? So, siyempre, mga superstar na hindi masyado nakakalaro, medyo nahihirapan. Bakit sa ibang team, 30 minutes ako dito, 5 minutes lang. So, aangal yan regarding the playing time. Alam ko, yung iba naglaro ng basketball. Kahit sa high school, sa college, sa grade school, minsan tatay kayo, nakikita mo yung anak mo, bakit 3 minuto lang ginamit yung anak ko? Di ba? So parang mangyayari dyan aangal ka. Sa amin, sa pro, di ba minsan umaangal, pero pag hindi yung pinigilan yun, maya-maya, lahat umaangal na sa playing time. One bad apple can spoil the batch, ika nga. Para rin, di ba, yung virus din, di ba, yung Omicron, isa lang nagkaroon sa atin, halos kalahati meron Pag hindi mo pinauwi yung taong yun, magkakaroon lahat contagious Pero wala na ngayon ang COVID. Joke lang. Ngunit dito, ginamit ni Pablo, ang ehemplong ginamit niya is pampaalsa. Alisin ninyo, sabi sa verse 7, alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo ay maging bagong masa. Kung paano kayo nga'y walang pampaalsa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko, ay naialay na. Ang hirap i-explain yan. Kapatid, ang hirap i-explain ito. Pero, sabihin ko na lang sa inyo, alam ng mga taga-Korinto ano ang sinasabi ni Pablo dito. Sabi dito, alisin ninyo, ito yung unang utos ni Pablo sa mga Korinto, dito sa section natin, alisin ninyo ang lumang pampaalsa. Ano ibig sabihin yan? Kung sino may makapag-explain, itaas ang kamay. Joke lang. Ito ay parang Feast of the Unleavened Bread. Babalikan natin ng Old Testament, Exodus chapter 12. Okay, ano nangyayari dito? Sa Exodus, sa practice ng isang Israelite home, isang Jewish home, ay every week, ang isang Israelite home will keep back a little dough from the previous week. Diba? Kasi 51 weeks yan, or 52 weeks sa isang taon, di ba? Ilan weeks ba? Tama, 52 weeks. So yung 51 weeks, before that, gumagawa sila ng tinapay.
Pag gumawa sila ng tinapay, for that week, magtatanggal sila ng konti, iiwan lang sa labas yan, at yan na magiging pampaalsa. At next week, kung magbe-bake ulit sila, maghahalo na naman sila ng dough, isasama yung konting yun dun sa bagong dough para mag-rise yung bread. Okay? Alam ko may mga bakers sa inyo, asawa ko baker, naiintindihan nyo. Pero what's happening here is, ang Israel, ganun yung practice. Yung isang portion of dough, kukurot yan, itatabi, tapos pag nakain nyo na yung bread, magtatabi ka ng kukurot kayo, isang maliit na piraso, gagawa ka ng bagong halo ulit, idadagdag mo yung maliit na yon. Week number 1, week number 2, ganon. Malapit na maubos, kukurot ka na naman, iiwan mo dyan, kakainin nyo yung lahat ng bread, ubos. Yung maliit na portion na yon, week number 3, ihahalo mo na naman a little portion of last week's dough, allowing it to ferment. Di ba? May pag naghahalo tayo, may harina, may tubig. At ito yung pampaalsa, yung levadura. In which, para umangat yung tinapay. Isang linggo, sa 52 weeks of the year, ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong kumurot dun sa luma at ilagay sa bago. Mag-start kayo sa bago with harina, tubig, wala kang leavening properties. Okay? At ito po yun. Sa Exodus chapter 12, during the Feast of Unleavened Bread, ito ginagawa. Ang araw na ito'y magiging sa inyong isang alaala. Ito yung festival. At inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Mga Hudyo hanggang ngayon ginagawa po ito. 7 araw nakakain kayo na tinapay na walang tama, pampaalsa. Dami nyo nagsalita. Sa unang araw ay inyong aalisin sa inyong mga bahay ang pampaalsa. Sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa, mula sa unang araw hanggang sa 7 araw ay ititiwalag sa Israel. Okay. Fast forward sa verse 19. 7 araw na walang matatagpuan pampaalsa sa inyong mga bahay. Sino mang kumain na may pampaalsa ay ititiwalag sa kapulungan ng Israel, siya man ay banyaga o ipinanganak sa lupain. Brother Peter, ang tagal mo. Anong sinasabi mo? 51 weeks. Kukurot ka. Lalagay mo sa mixture mo. Yung isang linggo, hindi mo gagawin yun. Ito yung linggong ito. Exodus chapter 12, verses 14 to 19. Bakit? Sa panahon ng pista, nagluluto lamang sila or nagbe-bake lang sila na tinapay na walang lebadura. Kung saan ang masa ay sisimulan muli sa proseso pagkatapos ng pista. So after that, doon sila kukuha ulit ng lebadura. Diba? Kumbaga, ang gusto ni Lord, hard reset. Hard reset. Itigil mo after 51 weeks, stop, bagong dough na naman. Tignan mo ito ang sinabi sa New International Commentary ko. At tatagalugin ko na lang dahil sa Google Translate. Ang pista na tinapay na walang lebadura or Feast of Unleavened Bread, gayon din ang pagiging isang relihiyosong pagdiriwang, it's a festival for religious purposes, ay malamang ito'y isang probisyon para sa kalusugan. Dahil sa proseso ng pagbuburo, pampaalsa, linggo-linggo, ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Okay? So 51 weeks, tumataas ang panganib ng impeksyon. Ang mga Israelita ay inutusan sila na minsan sa isang taon, linisin niyo yan. Cut. Boom. Ang kanilang mga tahanan sa lahat ng lebadura, back to zero.
Nakuha nyo? Hirap, no? Sabi sa inyo eh. Ganyan din yung mga mukha ng English eh. Sa New Testament, yung lebadura ay naging isang simbolo ng kasamaan. Simbolo ng proseso kung saan ang isang kasamaan sa loob ay kumakalat sa isang community. Hanggang sa ang kabuuan ay nahahawaan ito. Ito yung nangyayari sa Corinth. Ito yung nangyayari kung hindi mo nilabas yung isang immoral na tao. Ang kanilang problema ay hindi nila sineseryoso yung isang taong ito at bagay na ito. Maging ang kasamaan mismo o ang kanilang panganib na lubusang mahahawa sila. And this is the image. Clean out the old leaven so that you may be a new lump. You be that one first week, kayo yun. Just as you are in fact unleavened. Nakasabi sa, pakibalik sa verse 7. For Christ our Passover also has been sacrificed. Kaya ano ang utos? Ang utos ay alisin ang gayong kasalanan sa simbahan dahil ang simbahan ay isang bagong nilikha sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. So nakukuha nyo? What Paul is doing is hindi niya iniisang tabi yung Old Testament. Kinuha niya yung Exodus chapter 12, verses 14, 15 to 19, to make the people understood, the people already understood, and he used that as a metaphor. Sabi niya, we need new leaven. Clean out the old ones. Linisin niyo yung luma. Kasi bago na kayo eh. So yung leaven na yon, which is that immoral person, tanggalin nyo. Kayo yung bagong batch, yung hindi kayo magsasama mula dito hanggang dito. Hindi, bagong batch na kayo. Yun ang utos. At siyempre, sa dulo ng verse 7, nilalagay pa rin ni Pablo ang kanyang theology na hindi hiwalay sa biyaya at awa ng Diyos ang ating kaligtasan. Sabi niya, ano sabi niya sa verse 7? Upang kayo'y maging bagong masa, kung paano kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. Just as you are in fact unleavened, for Christ our Passover has also been sacrificed. Also has been sacrificed. Ibig sabihin, the reason why you are the clean batch, the new batch, is because of Christ and His sacrifice. Moving on, verse 8. Ano oras na ba? Lapit na. Kaya nga, ipagdiwan natin ang pista. Ano ibig sabihin nito? Brother Peter, napakahirap ng verses mo. Oo nga, alam ko. Oo nga, napakahirap. Oo nga, alam ko. Ayun yung nangyayari sa utak ko habang nag-prepare ko dito. Hindi nang may lumang pampaalsa o sa pampaalsa man ng masasamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. In English, celebrate the feast. In Tagalog, ipagdiwang ang pista. Anong sinasabi mo? Ipagdiwang ang pista. Paano mo may explain yan? Ano kaya ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang katumbas ng Kristiyanong pagdiriwang ng mga Hudyo? Sa mga Hudyo, in-explain ko na nga Feast of Unleavened Bread, 1 week without leaven, di ba? Para sa atin, sa parehong paraan, dahil namatay nga si Kristo, according to verse 7, as our Passover lamb, dapat nating ipagdiwang ang kapistahan ng pagpapatawad ng Diyos. How? Sa a life without leaven, sa pamamagitan ng banal na pamumuhay na walang lebadura, walang pampaalsa, which is the New Testament for leaven. Iyon yung parang nakakahawa ng mga masasama. Sabi nga sa unang Pedro chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari, holy priesthood, upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasyasya
sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Huwag kayong mabuhay na may lebadura ng masamang hangarin at kasamaan, ngunit sa batayan ng walang lebadura ng may simulain ng katapatan at katotohanan. Sa makatuwid, ang mga kasalanan gaya ng imoralidad ay hindi maaaring tiisin lang natin sa church o iwanan na walang disiplina sa simbahan. Alam ko naman, wala naman po talagang, hindi naman yun yung threat natin today, di ba? Sa ngayon, hindi naman natin makikita mga ganitong uri ng makasalanan sa ating church, maayos naman ang ating church. Ngunit minsan ang ating mga external behavior po kasi natin, na-train na po natin na maging maayos sa ibang tao. People in the community, okay na tayo. Natuto na tayong mag-ayusin ang ating pamamaraan ng pananamit, external ba? Okay na, may purity tayo, may kadilisayan tayo. Pero balikan ko lang yung verse 7, yung sabi dito, for Christ, our Passover, has been sacrificed. The reason we are living is because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Si Kristo ay namatay para sa atin, hindi lang para bigyan po tayo ng pamaraan sa langit o para maging mabuting tao lang po tayo, kundi para taglayin po natin ang kanyang larawan, ang kanyang pagkatao upang maipahayag ang katangian ng Diyos of holiness personally as we go out in the world and corporately na magkakasama-sama po tayo. Sa 3 talatang yan na napakahirap explain, na ginamitan ng lebadura, ginamitan ng pista, ginamitan ng Passover lamb si Jesus. Nag-warning si Pablo dito sa isang immoral na tao na siya yung leaven. Diba? Beware of the leaven of the Pharisees. Ang point niya dito is pag iniwan lang po natin yan, I'm sure makaka-impluwensya sa community natin dahil ang community ay isang bagong nilikha already. Hindi na dapat tayo may leaven na ganun. Hindi na dapat tayo kunan ng isang kurot ng luma at ilagay sa bagong batch ng dough. Dapat bago na po tayo. Yun yung larawan na gustong ipahiwatig ni Pablo. Hindi pa tayo tapos. Sabi dito sa verse 9 and 10, ang ginagawa naman ni Pablo dito sa pagtutuwid sa maling pagkakaunawa. Sabi niya dito, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy, kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan. Sabi niya, hindi yun, mali yung pagkakaintindi ninyo. Itutuwid ang inyong maling pagkakaunawa. Mali yung basa nyo dito, either intentionally or nag-misinterpret sila. Paul is resolving an issue from a former letter. Tignan mo dito, ang sabi sa verse 9. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat. Ano ibig sabihin yan? Bago ang 1 Corinthians, sumulat na rin si Pablo. At pinagalitan na sila. At sinabihan na sila tungkol dito sa isang taong ito. At sinabi na huwag kayong makisalo sa kanya. At na-neglect na ng early church ng Corinth yun. At ito na yung pangalawang sulat niya. At sinasabi niya, in my former letter, sinabihan ko na kayo. Sinabihan ko na kayo. Don't associate with this person. Pero anong sabi ng mga tao? Baka sabi ni Pablo, the whole world. Hindi. Ang sabi niya, yung tao sa church. Yung tao sa church. Alam mo, sabi ko, kanina in-explain ko yung mga Mennonites at Anabaptists.
These are the Mennonites, the Anabaptists, these are part of Christendom or Christianity. Sila yung may nakikita kayo mga Amish people. Minsan sa Midwest sa Amerika, meron din mga Amish communities sa Europe. Ang ginagawa nitong mga taong to, mga Kristiyano sila, and they cut themselves off from society. Walang mga TikTok sa mga telepono yan. Ako, wala rin akong TikTok. Instagram lang. They cut themselves off from society. And these people are well-meaning. Maayos naman sila. Pero ayaw nila ng technology. Ayaw nila ng fossil fuels. Ayaw nila usually ng mga sasakyan. Mga naka-horse and carriage pa yung iba dyan. Although may mga communities na parang they're opening up to technology already and the comforts of what we have now. Wala silang air conditioning, wala silang mga ilaw, mga oil lamps lang sila. Pero yung iba bumibigay na eh. Pero ito yung nakaka-surprise nung tinitignan ko sila. Yung isang grupo, they're called the Old Order Amish. Mula sila nag-start ng kanilang Amish community, only a few hundred outsiders have ever joined their church or their community. Imagine kapag ang lahat tayo ay pumunta sa isang isla at sinabi na sa atin, tayo-tayo na lang forever. Hindi po yun ang ating calling. Ang calling po ng bawat isa sa atin is to come on Sunday, worship together at the Lord's Day, have the Lord's Supper as often as we do it. Go to your small groups, go to PDF. Maganda yung topic sa PDF. Ano yung topic? David. Buti pa siya, alam niya. Ganda yun. 7 o'clock, may pansit after tsaka spaghetti. Hard sell na po. Pero brothers, our call is not, as believers, is to be in the world, but not of the world. Hindi tayo tinawag para gumawa tayo ng isang maliit na komunidad na tayo-tayo na lang, maghihiwalay na tayo sa mundo. Kahit nga sarap minsan, iniisip ko, sarap gawin nun. Tayo-tayo lahat. Punta tayo sa isang isla. Bilhin natin yung isla. Tayo-tayo lang lahat, di ba? Saya natin. Para tayo nasa camp 24/7. Tawanan. Di ba? But that's not the call. Ang call natin is to be within our people. Those who need us, to be the salt and light. Our call is to go to Christmas parties with people who are gay and lesbian and not to say you're okay, but to be the salt and light. Our call is to go to reunions. 30 years, ayoko pumunta dyan, magiinuman lang yan, tapos makikita nila, wala na akong buhok, tapos hindi, kailangan nandun ka. Kasi kailangan nila makita yung dual citizenship mo. Citizen ka dito sa Pilipinas, mas importante, ambassador ka sa Kingdom of God. We have to show that. Go and share, di ba? Pumunta ka, mag-basketball group kayo, may Tuesday basketball group, sumama ka. Huwag ka lang makipagsikuhan. May bike club kayo every Saturday morning, sumama ka. Pag may hiking group kayo, kasama mo mga agnostics na naghahanap ng higher being sa mga bundok, sumama ka dun. Ngunit tandaan po natin ang pagkabautismo natin. We have already said, I have decided to follow Jesus. I am not turning back. Instead na ma-influence ka sa kanila, ipakita mo yung identification mo with Jesus. His life, His death, and His resurrection. At kapag dumating ang oras at darating yan kapag pinalangin mo yan, ipakita mo yung katapatan at katotohanan na maging isang ambassador ng Panginoon Hesukristo. Paano tayo magiging ambassador? How do we share and go to all creation preaching kung tayo-tayo na lang?
Kaya nga sinabi ni Pablo dito nasabi niya, sa gayon, kailangan pa ninyong lumabas sa world, lumabas sa sanlibutan. Kasi kahit saan makikita mo yung magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan, masasakim, masanay na kayo. Huwag lang kayong mahawa. Pero lumabas kayo. You be the light there. So kinokorek niya po ang maling pagkakaunawa nitong mga ito. Mukhang sinasadya nitong mga ito . O sabi naman ni Paul, wag daw . Paano naman kami? Pupunta ba kami sa ano? Diba? In other words, may disclaimer pa rin ako, do not sin like the world does, but do not isolate yourself as well. Huwag kayong magkakasala gaya ng ginagawa nilang, ngunit huwag naman sabihin ayoko na pumunta sa reunion ko. Huwag niyo sasabihin hindi na ako pupunta sa Christmas party kasi may isang lesbian doon. Hindi . Huwag natin ihiwalay ang ating sarili kasi kung hindi natin bigyan ng ating sarili magkaroon ng pagkakataon magsalita at sabihin yung grace of God and even here, the goodness of God in forgiveness and salvation, what are we here for? But, sabi sa verse 11, nililinaw naman niya ang utos. Hindi yun yung utos, pero sabi niya dito sa verse 11, kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo, pangalawang sulat na to, tandaan nyo, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumaing kasalo ng ganyang uri ng tao. Hindi ko alam, hindi ko na pag-aralan to. Nagmumura. Reviler. Diba? O reviler. Ito ang utos. Huwag kayong makasama sa mga taong ito na nasa simbahan, na nagtataglay ng pamumuhay na hindi nagpapakita ng pagiging pagmamayari ni Kristo. Mahirap. Kaya nga po importante, mamaya may membership session po tayo. First session, ang ating pastor, ang mag-handle po niyan. Ang hirap hindi kayo, di ba, pag hindi member ang isang tao, paano namin sasabihin, umalis ka sa simbahan, hindi ka welcome dito, ine-excommunicate namin ikaw. Sasabihin niya, hindi mo na ako member di doon ako sa kabila. Di ba? Kaya nga, hirap na hirap ang leadership mag-establish ng church membership para magawa po natin itong sinasabi ni Pablo. Na kahit naman hindi naman ibang churches, wala naman membership, wala naman problema Pero ang prinsipyo po dito, ang sinasabi po ni Pablo, huwag kayong makisama sa mga taong nagtataglay ng pamumuhay na hindi nagpapakita ng pagmamayari ni Kristo Jesus na panlabas. Obviously, lahat po kayo may kasalanan. Sino ang walang kasalanan, pwede nang umuwi. Kasi hindi kailangan itong sermon na ito. Ako din po, the chief of sinners as well. Ngunit sinasabi po natin ito is for somebody who continues in a lifestyle of sin and after going through Matthew chapter 18, verses 15 to 17, yung prosesong yun, wag na natin samahan. Disassociation. Siyempre, pag tinignan natin yung Matthew, pala sa ating mga, by the way, napakaganda, may maliit na tayong 100-inch TV dito sa harap para makita ko rin yung mga verses na nandito sa aking Alam niya na po yung Matthew 18:15. Medyo wala na po akong oras. Dahil 51 minutes na po ako. Sabi dito, di ba, sabihin ko na lang sa inyo yung proseso, di ba? Yung proseso, kayong dalawa, sabihin mo yung kasalanan. Pag ayaw maniwala sa'yo, humata ka ng dalawang tao na nauunawaan na hindi mo pwedeng dalawang miron lang, ali kayo dito. Mag-usap. Hindi. Yung dalawang tao na hahatakin ninyo, kailangan alam yung nangyayari dun sa taong yun. Kapag ayaw, sabihin nyo sa mga elders, sa mga pastor. Kapag ayaw pa rin, sabihin nyo sa buong iglesia. Kapag ayaw pa rin, excommunicate. Wala kaming, ayaw namin kayo, gusto namin, we want the Lord to work in what He says in 1 Corinthians chapter 5, verse 2.
or verse 5 pala. 1 Corinthians chapter 5, verse 5. So that his spirit may be saved, handing him over to Satan. Yun yung proseso. Admonish, rebuke, refuse the Lord's Supper, tell it to the church, excommunicate. All dealt with keeping in mind it is para sa benepisyo ng dalawang parties involved. Yung isang nagkasala at yung congregation na dapat hindi masamahan ng lebadura. Mga kapatid, nakikita ba natin ang epekto sa mundo kapag isa sa atin na openly nasa Facebook, puro mga verses ang pinapakita, nag-share, nag-quote ng Ligonier, ng MacArthur, ng Grace Fellowship Church. Kapag nagkasala ang isang miyembro ng iglesia, lahat tayo apektado. Lahat tayo nahihiya. Sasabihin ng lahat ng haters ng Christianity, sabi ko na nga ba pare-pareha lang tayo. Ang pinagkaiba ay hipokrito kayo, kami hindi. Hindi mas masama pa tayo. Masakit na salita. Di ba? Minsan pag nakita kang taong sikat, tapos umaasa ka, Lord, sana hindi mag-fall. Kanina nga sabi ko si Kanye West, umasa pa man din ako dun. Yung pala, hindi rin pala talaga Kristiyano. At kahit alam naman natin, may perfect excuse tayo, huwag kayo tumingin sa sinner, tumingin kayo sa Savior. Kaya nga namin kailangan si Jesus Kasi sinners nga kami. Hindi naman nila pupuntiryahin yun Ang titignan lang ng mga yun is yung mga nagagawang sala. Kaya dito sa context, hindi ako sigurado pero I think the context dito, itong sa Corinthian Church, isang sikat na ma-influensyang tao na nagkakasala sa publiko. Yun Tapos hindi nila basta-basta mailabas sa lokal na simbahan nila. Hindi nila maipalabas. Alam mo, sa mga malalaking kumpanya, kagaya ng sabihin mong Smart. Ayoko na sabihin kumpanya ko. Diba? XYZ Corporation, diba? Ang gagawin nila, pag may nagkasala sa kanila, magpapalabas pa sa dyaryo yan kahit sa social media. We're publishing this notice sa lahat ng mga dyaryo upang ipaalam sa lahat na hindi na kami associated with Mr. X. He has been dismissed with this company ever since June 2023. Huwag na po kayo maki-deal pagdating sa pera at ito yung litrato niya. And please refrain from dealing with this person with regards to finances of the company. We have ceased our contract with Mr. X. Ginagawa ng mundong yun. Tayo, purity. Yun din dapat ang gawin. Kaya yun yung sinasabi sa verse 13 at malapit na po tayong matapos. Sabi dito, subalit ang Diyos ang humahatot sa mga nasa labas. Ang Diyos ang bahala. Pero kayo, alisin ninyo ang masasamang tao sa gitna ninyo. At yung kanyang pagtatapos na may seryosong babala ay hindi dapat natin babaliwalain. Alam mo, may mga namamatay dito. In the time of Paul, sa unang sa 1 Corinthians chapter 11, makikita natin, yung sa Lord's table, sa Acts chapter 5, verse 5, basahin ko sa inyo, nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Nakikita po natin dito ang katangian ng Diyos na ang kanyang kabanalan, na gusto niyang i-purge yung evil. Lalo na't nagsisimula pa lang ang mga iglesia, ayaw niyang mabahiran ng lebadura ng kasamaan. Ito, nakita natin yung Diyos mismo gumawa ng paraan sa paglilinis ng simbahan. At muli,
Ang kawalang kasalanan ay hindi po makakamit ng bawat isa dito sa atin. Hindi po yun ang ating layunin. Ang simbahan, again, disclaimer lang, ay puno ng makakasalanan tulad ko, tulad ninyo. Ang pagiging bukas at may katapatan ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin, someone who mourns for their sins. The intention of these verses is para ma-preserve yung local community. Remove the wicked man. Paalisin nyo. Diba? Alisin ninyo ang masasamang tao sa gitna ninyo. Ang bigat. Deuteronomy chapter 17 verse 7. Babasahin ko na lang. Malapit na po tayo matapos. Ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan. Ano sabi dito? Ang unang papatay ang saksi, ang witness. Ito gusto ko makita natin. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Yung second sentence na yan is yung rason kung bakit pag tinitignan po natin, at least in the NAS sa English, pag tinitignan mo, sabi dito, remove the wicked man among yourselves, it is written in big letters lahat. Why? Because it is a direct quote from the Old Testament. And that Old Testament text comes from Deuteronomy 17 verse 7. Ang sabi dito, patayin ninyo ng mga saksi. At least buti na lang, hindi na tayo pumapatay ng tao sa New Testament. Alisin mo na lang ang kasamaan. Mabigat. Parang cancer yan. Kailangan mo ng chemo, kailangan mo ng radiation, kailangan mo ng operation to take out the mass. Ganon din ang sa Deuteronomy. Ang huling verse natin, Joshua chapter 7 verses 24 to 26. Kanina, binasa po natin verses 10 to 15. Kaya ko lang sinasama po ito kasi kapag familiar po kayo kay Joshua, in between pagkatapos ng Jericho, pagkatapos nila, sinalakay nila si Jericho City, at nanalo sila. At bago sila puntahan yung Ai, ay sabi ng Lord, huwag kayong kukuha ng bawat gamit dun sa mga taga-Jericho. Ang nangyari, may isang tao, ang pangalan niya si Achan, hindi niya sinunod yun. At nakita natin, natalo sa gera versus Ai, na dapat mas malakas yung Jericho, mas mahina yung Ai, natalo sila. Takbuhan sila. Bakit? Dahil may isang nagkasala. At yun po yung binasa natin kanina sa Joshua chapter 7 verses 10 to 15. Ito ang second part. Kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Achan na anak ni Zerah. At ang pilak, balabal, barang ginto, yun yung mga kinuha niya na dapat hindi niya kinuha. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, pati mga pets kasama, mga asno, mga tupa, ang kanyang tolda, ang kanyang tent, at ang lahat niyang ari-arian at kanilang dinala sila sa Libis, sa Valley of Achor. At sinabi ni Joshua, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? Dinadalhan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At ipinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel at kanilang sinunog sila ng apoy. Hardcore, man. Kanilang binuntunan siya ng mataas na bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay tumalikod sa bangis ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinatawag na Valley of Achor o Libis ng Achor hanggang sa araw na ito. I'm sure may mga iilan na makikita mo, sasabihin ng pagkilos ito, sobrang malupit naman. Sobrang lupit naman ni Lord. Sobrang lupit ni Joshua. Sobrang lupit naman ng 1 Corinthians chapter 5 verses 6 to 13. Makikita, maririnig mo yan sa mga nagmumula po yan, sa mga hindi nagpapahalaga sa biblical na pananaw patungkol sa kabanalan ng Diyos. At ang matinding tingin natin sa
kasamaan ng kasalanan. Kaya sinasabi ni Pablo na dapat maging normal na consequences. Anong consequences ng pagiging bayan ng Diyos? Di ba, nag-declare na po tayong lahat? Nagpabautismo na po tayong lahat? Nag-sign na po tayo ng covenant? Naging member na po tayo? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. What I'm saying here is, we are sanctified. Ginawang banal na po tayo. Tayo na yung, we are the new batch. Using the analogy of Paul in chapter 5 verses 6 to 8, we are the new batch. Hindi na tayo kasama dun sa may isang kurot ng lebadura. Hindi na. Tanggalin mo na yun. New batch na po tayo. At yun po ang calling po nating lahat. Ang sabi ni Pablo, in the church context, purge. Purge. Pag sinabing purge, hindi na nangangahulugan, sinasama mo na siya sa impyerno. Hindi po ganun. Hindi po nangangahulugan na hindi maliligtas yun. Ang sinasabi lang po natin is, hand him over to Satan so that he might be able to realize na kailangan pala niya ang community of believers. Alam mo, naniniwala po ako, talagang ito yung pinaka-loving thing na pwedeng gawin ng isang church, ng isang sambahan sa isang taong nagkakasala. And for us, it is the best way just to keep the sinful para mawala yung leaven of the Pharisees, the leaven that nakaka-apekto sa iba. Alam naman natin ang mangyayari. Pag alam po natin ang simbahan ng Panginoon ay gusto niya laging itong banal. Alam din po natin it will ruin us members. Masasanay tayo sa may kasalanan, magiging distress tayo, mababalisa ang mga tao. Ayaw rin ni Lord yun. Pangatlo, ito'y mawawala ng patotoo sa mundo. Ang patotoo ng simbahan at ang purity ng simbahan ay nakasentro for the gospel. Pag nakikita ng mga tao ito, na meron tayong mga ganitong hindi natin, pinahayaan lang natin, nawawala yung ating opportunity to share the gospel. Yun lang po. Alam ko po mabigat ang ating mensahe. Huwag niyo po ako sisihin. Sisihin niyo si Pablo. Yun lang po. God. Huh? Inaanyahan ko po kayong lahat na mangyaring tumayo at tayo ay tumugon sa mga katotohanang narinig natin ngayon. Bilang mga mananampalataya, kinikilala natin na kakaunti lamang ang ating nalalaman at ang ating karunungan ay hindi maihahambing sa karunungan ng Diyos. Kaya nga, naway maging panalangin natin na ang ating mga puso ay matuturuan at buksan ito sa mga katotohanang natutunan natin sa ngayon. At sabi nga po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 25, mga talatang 4 hanggang 5, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban, at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Sabay-sabay nga po nating awitin ang Teach Me, O Lord, Your Way of Truth.
peace, content, and envy free. Turn now my eyes from vanity and cause me in your ways to tread. Oh, let your servant prove your word, and thus to godly fear be led. Lord, turn away reproach and fear. Your righteous judgments I confess. To know your precepts I desire. Revive me in your righteousness. Narito po muli si Pastor Peter para sa ilang paalala. May mga ilan Bible studies at mga activities during the week. Unang-una ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Timoteo, si Brother Jack. Kung nagustuhan niyo yung pagkakanta niya sa Thursday po, hindi po siya kakanta, mag-share po siya ng Bible study po. At meron pa bang iba? Mga pa Golden Ladies. Okay. Pag under 50, bawal po kayo dito. Hindi, joke lang. Lahat ng mga kababaihan, Biyernes, Hunyo 21. What's Hunyo? July? Mali pala yung tinanungan ko. June 21, 2024 at 1 p.m. po. Friday po yan. Okay. Membership session today. 2:30 kaso ang haba ng sermon ng... pasensya na po. Paiwan po kayo. Tapos, fast break. Okay, Men's Basketball Fellowship. June 28. Wow, 6 to 10. Kailangan nyo mag-register kay Brother Jack ulit. Pwede kayo mag-register, no? Magsabi lang kayo, is a man of the word. At Holiness. Yung camp po natin, October 31 to November 2, pwede po kayo mag-register. Ba't di ko nakikita yung PDF? Oh. Every other. Oh, pero may PDF, lahat kayo. Sige. Holiness muna, camp muna. October 31 to November 2. Tayo po yung manalangin. Lord, sana, alam po namin, hindi po sana mangyari sa amin itong may immoral na tao po sa amin. But beside that, despite that, Father God, alam po namin yung katangian ninyo ng holiness ninyo. And your compassion, sana na po nakita po namin today. Help us. Please, Lord God, help your church to be the witness that you want us to be. Give us that opportunity na sinasabi po natin kanina patungkol sa aming mga reunions, patungkol sa aming mga makikita sa labas. Sana use us as your mouthpiece upang mailaganap, Panginoon Diyos, maibanggit po namin ang kabutihan niyo sa amin and ma-share po namin ang Ebanghelyo. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you. And may the Lord give you peace. And the people of Grace Fellowship Church says, Amen. God bless.